Well, flood control was also a topic over at the Senate. Let's bring in mobile journalist Merimon Reyes. Hi, Merimon. Good evening, Seth and Sean. So far, pagdating dito sa Senado, yung ilan sa mga nadagdag doon sa interpellation ng mga senador kasama si Senator Ping Lacson patungkol doon sa kanyang privilege speech on doon sa mga manomalyang flood control project sa bansa. Nakita na collusion din ang isa sa pinaka nakikitang kalaban dito. Dahil nga bukod dito nakita nila na yung ilang mga contractors daw na for example sila ay barred o sila ay blacklisted within 1 year o kaya naman wala pa yung katapusan ng blacklisting na to, nagbabago raw sila ng pangalan pero with the same address at nakakakuha pa rin sila ng lisensya or yung accreditation. Dito ngayon nakikita o binahagi ni Senator Ping Lacson na even itong Philippine Contractors Accreditation Board, meron daw silang nakuhang information na merong accreditation for sale na ino-offer sa private contractors. Base raw sa kanya mga nakausap na mga kontratista, around 2 million ang kailangan lang daw bayaran para makapag-secure nitong accreditation. At yung isa pa nga sa tinitingnan nila dito sa naging interpellation, kasama naman si Minority Leader Senator Tito Soto, yung blacklisting period daw baka pwedeng i-extend from 1 year to 3 to 5 years para masiguro na itong mga kumpanya o kaya mga agency, mga contractor companies, hindi makakapuslit. Dahil kailangan din daw dito yung mas mahigpit na cooperation and coordination interagency mula sa PCAB, DTI, even ang DPWH para raw ma-check, ma-background check daw yung mga may-ari nito kung sila raw itong mga flag down, either merong mga problema for example sa Court of Tax Appeals or iba bang mga rason kaya sila blacklisted, hindi raw muna sila bigyan ng accreditation or ng lisensya. Yung isa rin na tinitingnan din nila dito ay yung nasabi ni Senator Ping Lacson na dahil nga naging effective kahit papaano itong sumbong sa Pangulo website, baka raw pwede rin i-expand naman ito para maaari rin makapagsumbong ang mga Pilipino hindi lang tungkol sa flood control projects kundi maging sa infrastructure projects na nakikita nilang palyado rin, ladies. Merimon, ano naman ang sabi ng ibang senador? Kasi matagal na parang nagtandem si Senator Lacson at si Senator Soto. Ano naman ang follow-up ng mga or interpellation ng ibang senador? Pagdating naman dito sa ilang mga senador, halimbawa kanila Senator Risa Hontiveros, sinatanong din nila dito paano nga ba nakakapuslit itong ilang mga kontratista na supposedly flag down sila or blacklisted. Pero ang pinaka nasabi dito, yung pick-up daw ang kailangan sumagot din dito, even yung DPWH dahil nga nakakalagpas ang mga ito. Nadagdag din Senator Ping Lacson naman na pagtungkol naman daw dito, maaari rin daw nagkakaroon ng corruption o collusion pagdating sa NEP. Dahil sinasabi, for example, sa National Expenditures Program, ito lang muna daw yung laman na budget. Pero pag lumabas naman daw yung GAA, meron na raw congressional insertions. Pero para naman dito, nakapanayam din natin si Senator J.B. Ejercito, specifically tungkol naman kay DPWH Secretary Manny Bonoan. Ang nakita niya raw habang ongoing daw investigation tungkol dito sa flood control projects, parang mas maganda raw munang mag-take ng leave of absence itong si Secretary Bonoan para hindi raw muna maapektuhan o maimpluwensyahan yung department. Pakinggan natin ang bahagi ng kanyang panayam. Actually, noon ba yun talagang meron naman dapat na sinusunod na lifestyle, di ba? May etiquette dapat sa gobyerno na hindi dapat maging magarbo, sa aking pagkakaalam. And it's about time kasi medyo may mga sumusobra din It's command responsibility, hindi excuse yun, ignorance of the wrongdoings of your subordinates is not an excuse. Dapat alam din niya, Kaya nga sabi ko, it will be prudent for Secretary Bonoan to take a leave of absence. Merimon, kinontradict rin ni Senator Lacson yung sinasabi ni Secretary Bonoan na isolated incidents lang daw itong mga ghost projects. Tama, di ba? Sinabi niya ito sa kanilang pagpapalitan ng komento ni Senator Soto. Ses, tama yan. After kasi nung privilege speech naman ni Senator Lacson last week, nagkaroon naman ng pagtatanggi si DPWH Secretary Bonoan na hindi raw totoo yung ilang mga proyekto na to. Kasama na dito yung sa Sitio, yung sa Barangay Dike. And, pero nanindigan si Senator Lacson na verified daw ang lahat ng mga ito. Pinuntahan din daw mismo sa site. Kaya naninindigan
daw siya, lalong-lalo na sa mga kritiko na lahat ng kanyang ibinulgar na mga maanumalyang flood control projects ay totoo na wala talaga, either hindi existing, nakalagay na completed pero wala pala talaga, or even na kung questionable yung mga contractors na included or involved dito. Pakinggan natin yung bahagi ng session kanina. Maliraw yung aming team, which I cannot accept, Mr. President, because, I have this habit of validating, counter-checking, validating again before I open my mouth, especially in a privileged speech, because I know I will be fact-checked. And it really happened because andyan na yung media, nagpunta na doon sa mga binanggit kong ghost projects, and they were really fact-checking kung talagang ghost projects. And here comes the DPWH Secretary, no less, even accusing us, or insinuating at least, na mali kami, and mali rin daw yung media. So how could the Bulacan First District Engineering Office be an isolated case kung laganap na yung kaso? And man you, Mr. President, yung ginawa namin, in-undertake lang namin mga case studies. Dagdag ko na lang din siguro, lilinawin ko lang, kamakailan yung pinakatinatanggi ni Secretary Bonoan na flood control projects na hindi raw totoo as ghost flood control projects. Ito yung sa Nauhan, Sitio Dike, Barangay Apetonga sa Oriental, Mindoro. Okay, so mukhang mahaba pa to, no? With regard to that, ano bang susunod na meron ng Senado? Kailan ulit ito matitake up? Meron pa bang mga kasalukuyang privilege speech si Senator Lacson? Oo, Sean, yung pagdating dito sa investigation and flood control projects na supposedly ang Senate Blue Ribbon Committee nakaschedule sa September 1 yung pangalawa nilang pagdinig. So nais ng mga senador kanina doon sa session na ilang mga issue dito, halimbawa yung sa pag-i-issue nga ng accreditation, yung posibleng pagpapalawig ng blacklisting, and yung pagtitingin kung paano mas mapapatibay yung interagency cooperation patungkol sa mga proyektong ito, lalong-lalo na yung pag-award ng mga projects sa mga contractors, baka maaari raw mapag-usapan sa Senate Blue Ribbon Committee. And even si Senator J.V. Ejercito, nais niya rin daw sana na mapatawag naman yung ilang DPWH, either mga official o kaya naman ay mga district engineer na lumulutang o nababalitang merong luxurious lifestyle, pero parang meron lang naman silang salary grade o salary lang na hindi naman ganun daw talaga kalakihan. So nais nilang sana sa mga susunod pagkakataon o pagdinig or investigation, makapagpaliwanag din ang mga opisyal na ito kung paano raw nila na-afford yung luxurious lifestyle kung ikukumpara naman daw sa salary na meron sila.